Nagkamali sa inyong desisyon, Mr. Cruz. Hindi ko desisyon ito. Sa apo ko. At kailangan ko igalang ang desisyon niya para sa buhay niya. Asikasuhin ko na po ang mga paperworks. Mr. Cruz, pabalikan namin kayo. Mr. Sanchez, Sir, gusto ko lang ma-assure ako na alagaan niya mabuti ang aking mga tauhan tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Makakaasa po kayo, Mr. Cruz. Ay, swerte ko talaga. Alam mo, sabi ko na nga ba, titiklop din yan si Mr. Cruz eh. Abay, walang kahilig-hilig sa negosyo ng tosino yung kanyang kapo. pero sir, seryoso ba kayo kanina na aalagaan ninyo ang mga tauhan nila? Eh, naku, nagninegosyo ng palugi ang matandang yan. Lalo na sa kanyang kadahilan na kailangan niyang alagaan ng kanyang mga tauhan. Aba, ang unang-unang gagawin ko, kapag nakuha ko ng negosyo niya, ay tatanggalin ko ang kalahati ng mga tao niya. Dahil hindi ko kailangan ng ganong karaming tao para gumawa ng tosino. Santino! Santino! Halika! Ate Abby! Sumama ka sa akin. Bakit po? Hanapin natin nanay mo. Talaga po? Oo! Ma'am Abby, good morning po. Nagtatrabaho po ba kayo sa paggawaan ng tosino? Ma'am, lagi po kayong pinagmamalaki ng lolo niyo sa amin. Sabi niya, kapag kayo na daw po ang may hawak ng negosyo niya, sigurado po makakampante siya dahil alam niyang magiging maayos ang patakbo niya sa mga tauhan niya. Hindi ko gustong mangyari ito. Iba ang buhay na gusto ng aking apo. Kaya, kinalulungkot ko. Ibebenta ko na ito kay Mr. Sanchez. Alam ko masaya si Lolo sa trabaho niya. Pero ano naman magagawa ko? Parang kailangan akong mamili sa responsibilidad ko dun sa talaga makakapagpasaya sa akin. Eh, ikaw, Ate Abby, kung gusto mong gawin, sigurado ka na ba? Yun ang makakapagpasaya sa'yo?